Hello guys! Magandang araw po dyan sa lahat guys. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Kung gusto niyo po ng mga kabakbakan yan guys, sali lang po sa Team Power Flowers. Mga legit backer po yan guys. Hello dyan sa mga hanat at mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Kamusta po kayong lahat? I hope po okay lang po kayo. Panibagong araw na naman po, panibagong pagsubok sa ating buhay. Alright guys, huwag na natin tagalin pa ang ating kwento. Ang kwento ng asawa kong mayaman. Nakasuot siya ng itim na tuxedo at may bahagyang nahihiyang ngiti sa kanyang mukha. Talagang mukha siyang masungit at gwapo. Si Chin Yu ay hindi pa nakapunta sa ganoong kahanga-hangang okasyon noon at namuhay sa pinakamababang baitang ng lipunan. Hindi pa siya napapansin sa ganitong kataas-taasang paraan na tulad nito. Kapag nahaharap sa isang hindi pamilyar na senaryo, hindi may larawan ng mga salita lamang kung gaano siya kaba. Ngunit nang makita ni Chin Yu ang mga tingin ni Yan Ruizu, napuno siya ng kumpiyansa at katiyakan. Ang nakapagpapatibay na tingin ni Yan Ruizu ay naging kumpiyansa at backbone ni Chin Yu. Humakbang siya at tumayo sa harap ni Yan Ruizu. Sa ilalim ng entablado, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga tao ay nagsimulang mag-usap. Chin Yu, bakit hindi ko pa narinig ang tungkol sa lalaking ito dati? Sino siya? May pamilya Chin sa Jiangcheng. Kalimutan mo si Jiangcheng. Kahit si Chuzhou ay wala ring ganoong pamilya. Mas lalong namutla ang mukha ni Zhao Gang kaysa dati. Nanginginig ang kanyang mga labi habang bumubulong, ito. Paano ito posible? Paano ito magiging posible? Paano magiging kwalipikado itong talunan? Naikayam ni Suyan ang kanyang mga kamao habang puno ng hinanakit ang kanyang mukha. Nagbalik tanaw na ang mga mesa, ang taong kinamumuhian niya sa kaibuturan ay naging isang kilalang panauhin ng pamilya yan. Para kay Suyan, ito ay isang malaking dagok. Ang liwanag na sumikat kay Zhao Gang ay hindi nawala, at sa sandaling iyon, si Zhao Gang ay tila lubos na nakakaawa. Malinaw, ito ang intensyon ni Yan Ruizu. Gusto niyang ipahiya sa publiko si Zhao Gang. Tapos na ako. Tapos na ako. Sa ilalim ng spotlight, ang labis na paghihirap at takot na ekspresyon ni Zhao Gang ay sobrang nakakatawa. Habang ang lahat ay malalim sa talakayan, isang kamanghamanghang sandali ang nangyari. Lumapit si Yan Ruizu kay Chin Yu, tumayo sa kanyang mga tiptoe at hinaplos ang ulo ni Chin Yu. Dummy! Hindi man lang maayos ang suot mo. Ang sakit mo talaga sa asterisk SS, bastos na sabi ni Yan Ruizu. Pagkatapos sabihin iyon, personal niyang inayos ang mga damit ni Chin Yu sa harap ng lahat. Ang kilos na iyon ay isang malaking kaibahan sa kanyang karaniwang mataas at makapangyarihang hitsura. Hindi napigilan ng mga tao ang buntong hininga. Chin Yu, ano ang background niya? Paano niya nagagawang ituwid ng mayabang na anak ng pamilya yan ang kanyang damit? Patay ako. I'm doomed. Wala nang lakas si Zhao Gang para suportahan ang sarili at bumagsak sa kanyang puwitan. Si Chin Yu, na nasa entablado, ay mukhang tulala din. Bumulong siya, nasa publiko tayo. Hindi ba ito hindi nararapat? Ano ang hindi nararapat tungkol dito? Inilibot ni Yan Ruizu ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, magkaroon ng kumpiyansa. Sa aking paligid. Walang magmamaliw sa iyo, ni sino man ang mangangahas na tingnan ka. Bagamat ang boses niya ay bahagya pang bulong, narinig siya ng lahat. Huminga ng malalim si Chin Yu habang determinadong tumango at sinabing, sige, naiintindihan ko. Tahimik ang venue, ngunit sa kaibuturan, lahat ay namangha. Lalo silang naging curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Chin Yu. Gusto mo bang magsabi ng ilang salita? Bulong ni Yan Ruizu sa tenga ni Chin Yu. Nanigas ang ekspresyon ni Chin Yu at tila kinakabahan siya. Ayos lang kung ayaw mong sabihin, nakangiting pag-alo ni Yan Ruizu. Hindi, gayon pa man. Huminga ng malalim si Chin Yu at hinawakan ang mikropono. Hinding-hindi kita bibiguin. Ang tono ni Chin Yu ay matatag at determinado. Tinitigan ni Yan Ruizu si Chin Yu nang may pagtataka. At ang malalaking mata nito ay puno ng pagtataka. Hinawakan ni Chin Yu ang mikropono habang nakatingin sa stage. Sa pagharap sa mga kilalang bisita, sinubukan ni Chin Yu na pakalmayan ang sarili. Huminga siya ng malalim bago maingat na sinabi, naiintindihan ko na walang sino man ang may ideya tungkol sa kung sino ako, at bago ito,
Ako ay walang tao. Kung tutuusin, baka tinawag mo pa akong loser. Ngunit markahan ng aking mga salita, ang pangalang Chin Yu ay makikilala ng lahat. Iyon lang ang masasabi ko. Ibinalik ni Chin Yu ang mikropono kay Yan Ruizu. Tahimik ang venue, deadly silent. Ang ilan ay nag-aalinlangan, ang ilan ay tumatawa, at ang ilan ay piniling manampalataya sa kanya. Magaling na sabi, may tiwala ako sa iyo. Sa awkward moment na ito, binasag ni Yan Ruizu ang katahimikan. Tama, oo, well said, may tiwala din kami sa iyo. Tama iyan, tiyak na makakamit ni Mr. Chin ang magagandang bagay. Sumunod ang mga tao at naghiyawan. Dumagundong ang palakpakan sa venue. Gayunpaman, napipilitan lang ni Chin Yu ang kanyang sarili na ngumiti ng mapait. Sa kaibuturan niya, malinaw na naunawaan niya na hindi ang mga taong ito ang naniniwala sa kanya, ngunit sa halip, wala silang lakas ng loob na saktan si Yan Ruizu. HMPH. Marunong ka lang magyabang, malamig nang inisi ni Suyan. Ang mga tao sa paligid ni Suyan ay medyo hindi nasisiyahan sa kanya. Mukhang gusto mong magpakitang gilas. Kaya bakit hindi ka pumunta sa entablado at magsabi ng ilang salita? Sa pagkakataong ito, sumulyap si Yan Ruizu kay Suyan na may malamig na ekspresyon. Tumingin si Yan Ruizu kay Suyan na may malamig na mga mata, puno ng yelo ang kanyang mukha. Ako, pinandilitan siya ni Suyan at bubuksan na sana ang kanyang bibig para sumagot. Sa kabutihang palad, natakpan ni Zhao Gang ang kanyang bibig sa oras at pagkatapos ay sinabi sa nanginginig na boses, Miss Yan, siya. Paano siya magiging kwalipikadong umakyat sa entablado? Huwag kang maging katawa-tawa. Ngumisi si Yan Ruizu at sinabing, kung maglakas loob siyang magsalita muli, haharapin niya ang mga kahihinatnan. Pagkatapos sabihin ito, hindi pinansin ni Yan Ruizu si Zhao Gang. HMPH, hindi niya ba sinasadyang guluhin tayo? Kung hindi nila tayo pinili, bakit nila tayo binibigyang liwanag? Bulong ni Suyan. Tumahimik ka. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Zhao Gang. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Habang tumatagal ang tingin niya kay Suyan, mas lalo siyang nakaramdam ng inis. Hindi. Ang pagkakataong ipinaglaban ng pamilya Zhao ay hindi masisira ng ganoon lang. Galit na inisip ni Zhao Gang sa kanyang sarili. Gulong-gulo ang isip niya habang naghahanap ng paraan para mailigtas ang sitwasyon. Kasabay nito, hinihila na ni Yan Ruizu si Chin Yu palabas ng stage at dumiretso sa front table. Lahat ng nakaupo sa mesa ay mga taong may prominenteng katayuan. Walang sino man mula sa Jiangcheng, maliban sa alkalde, ang maaaring maupo doon. Imposibleng hindi kabahan sa harap ng mga big shot na ito. Ngunit natauhan si Chin Yu. Siya ay naging duwag sa halos buong buhay niya, ngunit mula ngayon, hindi na siya magiging duwag muli. Bukod dito, sa kanyang puso, nagkaroon na ng damdamin si Chin Yu para kay Yan Ruizu. Kung patuloy siyang duwag, paano siya magiging deserving na makasama si Yan Ruizu? Dumiretso ang dalawa sa mesa at umupo. Ngumiti si Yan Ruizu ng magiliw. Sinubukan din ni Chin Yu na kumilos ng natural hanggat maaari. Nang makaupo na ang mag-asawa, ang mga tingin ng lahat ay napunta kay Chin Yu. Halata ang pagkalito sa kanilang mga mata. Ruizu, ano ba talaga ang background ng binatang ito? Bakit hindi ko pa siya narinig dati? Sa wakas, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng tradisyonal na Chinese suit ang nagtanong ng tanong na nasa isip ng lahat. Nakangiti si Yan Ruizu habang sinabi niya, Tito Wu, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na siya ay isang up-and-coming big shot? Tawa ng tawa si Uncle Wu habang sinabi niya. So wala talaga siya sa ngayon. Natahimik sandali si Yan Ruizu bago sumagot, kung yaman at katayuan ang pag-uusapan, talagang wala si Chin Yu sa ngayon. Ngunit, kung talento at sangkap ang pinag-uusapan, sa tingin ko ay napakayaman niya. Dahil sa pahayag na ito ay namula si Chin Yu at bumilis ang tibok ng puso niya. Ngunit sa karamihan ng tao, ito ay tunog walang katotohanan. Substansya at talento. Sino ang nagmamalasakit sa talento at sangkap sa panahong ito? Kayamanan at kapangyarihan ang tanging bagay na nakakakuha ng respeto ng mga tao. Tila may intensyon si Uncle Wu na gawing mahirap ang mga bagay para kay Chin Yu. Sinuri niya ito at sinabing, Bata, binigyan ka ni Ruizu ng napakataas na pagsusuri. I wonder kung anong talent mo.
Pinagmasdan ng mabuti ni Chinyu si Uncle Wu at pagkatapos ay sinabing nakakunot ang noo. Uncle Wu, masama ba ang pakiramdam mo kanina? Gaya ng angina pectoris o cardiac irregularities. Nang marinig iyon ni Uncle Wu, humagalpak siya ng tawa at sinabing, para kang doktor. Doktor ka ba? Parang, sagot ni Chinyu. Umiling si Uncle Wu at bahagyang tumawa, nagkataon lang. Nagkaroon lang ako ng full body examination ilang araw na ang nakalipas, at lahat ay normal. Sumimangot si Chinyu at sinabing, Tito Wu, iminumungkahi kong suriin mo ang iyong puso. Nang marinig iyon ni Uncle Wu, natawa siya, sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon. Tito Wu, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Naging naiinip ang tono ni Chinyu. Malinaw na nakikita ni Chinyu na sa kinaroroonan ng puso ni Uncle Wu, mayroong itim na gas. Kahit na hindi sigurado si Chinyu kung ano ang ibig sabihin ng itim na gas, tiyak na masamang senyales iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Uncle Wu ay medyo hindi nasisiyahan. Naiintindihan ko ang pananabik ng mga kabataan na umakyat sa tuktok, ngunit ang pagpapakita ng puwersa, sa kabaligtaran, ay madaling maging backfire. May babala ang tono ni Uncle Wu. Kung hindi dahil sa kapakanan ni Yan Ruizu, si Uncle Wu ay nagkasakit na. Binata, si Mr. Wu ay ang pinuno ng rehiyon ng Chuzhou. At ang nagsuri sa kanyang katawan ay isa ring doktor ng rehiyon ng Chuzhou. Kaya hindi mo na dapat ipilit pa ang iyong opinyon. Sinubukan ng isang katabi niya na maglaro ng tagapamagitan ngunit hindi niya napigilan ang pagtawa. Sumimangot si Chinyu at hindi alam ang sasabihin. Ruizu, bata ka pa. Dapat kang maging mas mapagbantay sa kung sino ang nasa paligid mo, payo ni Uncle Wu. Nang marinig ito ni Yan Ruizu, agad siyang ngumiti at sinabing, sa palagay ko ay dapat sundin ni Uncle Wu ang payo ni Chinyu. Alright guys, natapos na naman po yung bago nating kabanata guys. I hope po nag-enjoy pa kayo sa pakikinig guys. Sana po patuloy niyo pa po akong suportahan guys. Shoutout po dyan sa mga friends ko po. Thank you so much po and sa mga followers. Maraming salamat po talaga mga Lodis. I hope po na mag-iingat kayo lagi and stay blessed po. Once again, ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. See ya guys. Bye-bye.